Yo, what's up mga bossing? Magandang araw sa inyo. At syempre meron tayong kliyente rito. Isang Montero natin na Gen 2. Mga bossing, ang issue ng ating kliyente, biglang nawala yung lamig o nawala ang aircon, no? So ngayon na-trace namin mga bossing, wala na siyang load na refrigerant. Sobrang lakas ng leak mga bossing. Na-trace namin sa labas. Okay, hindi na natin lalagyan ng nakuhaan kanina yung pag-tasting natin, pero wala kaming natitake sa labas. Tapos sobrang lakas ng baba ng ating gauge o ng ating nitrogen na kinarga. Kaya nag-advise kami na mag-cleaning na ng evaporator mga bossing, no? Para matrace natin kung may leak o wala sa evaporator. Mga boss, matagal na daw hindi napapa-cleaning to at hindi pa rin napapapalitan ng ating evaporator. So tingnan natin mga bossing kung yung year model na to, kung ano makikita natin doon sa kanyang dalawang evaporator na nasa harap at saka sa likod mga bossing, no? Okay, yun lang ang ginagawa namin dito mga bossing, dito sa ating shop sa Bulacan. At syempre meron tayo sa Maynila. Kasi umakyat tayo, wala tayo dito kahapon mga bossing, para dito sa ating Montero na to. Okay, so tisingin natin mga bossing kung saan namin makikita yung leak doon sa evaporator, kung nasa harap ba o nasa likuran. Mga bossing, naibaba na natin yung kanyang evaporator. Ito yung sa harapan mga bossing, pero positive. Andito ang leak. Bakit? Andyan mga boss, naglalangis yung ating evaporator. Pero syempre, papatunayan muna natin ng actual. Lalagyan natin ng nitrogen, tapos itutubog natin sa tubig, no? Para makita natin nandyan talaga yung singaw. Pero positive na to mga bossing. Kahit walang lumabas dyan, papalitan natin ng panibago yan. Ito na yung evaporator natin sa likuran mga bossing. Kamukha nung isa mga boss, wala siyang naglalangis mga bossing, no? Hindi siya kamukha nung nasa harapan. Pero papaligtis din natin yan para makita natin ang actual kung may leak talaga o wala rin, no? Kung alin sa dalawa ang meron, yun muna ang papalitan natin. Yun ang sabi ng kliyente. Kasi nag-offer tayo mga bossing na mag-flashing na lahat ng buong system. Bababa ang compressor, condenser, palit ng valve dryer, pero kung ano lang muna daw yung sira, yun muna ang gagawin natin. O kaya hanapin lang natin yung singaw at yun lang ang gagawin natin singaw. Okay? Eto na mga bossing, kahit hindi pa puno yung ating tubig dito sa ating timba, napakalakas lumalabas na bubbles dun sa ating evaporator. So negative na to mga bossing, papalitan na talaga to. Hello, o ayan naman si Salem, hello daw kay Salem, oh. Mga bossing, maraming klase ng evaporator natin, no? May replacement, merong class A na tinatawag, pero meron din namang original. Okay, original niya, Vallejo, pero kahit di daw original lang ikabit mga bossing. At wala rin naman tayong problema ron, kasi lumalamig din naman ang ating mga class A, or sabihin natin kahit replacement, lumalamig din naman yung mga bossing. Minsan nga, itong ating replacement mas masinsin o mas malimit pa ang pagitan kumpara sa ating original. Ayan o. Okay, so kung bibilangan mo yan, mas marami pa to kaysa rito. Pero syempre, Orig Vallejo itong isa mga bossing. Walang kukontra dyan, no? Pero kahit naman dito, wala naman problema tayo kahit ito ikabit natin. Basta ang kailangan lang din, malagyan natin ng foam yung gilid or pit yung ating evaporator dun sa housing natin mga bossing. O yan lang naman, share lang namin sa inyo na merong original talaga at syempre meron din mga class A at replacement mga bossing. At syempre mga bossing, ang kagandahan dito sa ating Gen 2 na Montero, hindi na kailangan tanggalin pa ang ating dashboard. Nandito lang sa gilid yung ating evaporator, pwede na nating madukot mga bossing. Diyan lang naman yun ilalabas. Hindi ka mukha nung ating Gen 3, talagang himay mga bossing. Ito yung sa kanyang blower housing. Meron naman siyang cabin filter pero mukhang madumi na rin. So papalinis muna natin yan at tanong natin kung gusto niyang papalitan or linisin lang mga bossing. Mga bossing, yung likuran, yun na yung inaasahan natin. Syempre walang singaw yan, wala nagbabubbles, hindi ka mukha nung isa kanina. Okay, dito na natin ginamitan ng tubig sa timba natin mga bossing, dahil napakalaki nung ilalagay natin tubig doon sa ating ginawang ligtisan ng ating mga kasama. So kita naman namin dito mga boss, negative naman itong likuran na evaporator. 200 PSI.
Wala naman singaw. At syempre mga bossing, liligtas din natin yung bagong evaporator. At sinasabi ko na dito dapat ang ligtisan natin. Pero tingnan nyo naman kung gaano kalaki ang mga bossing. Oh. Buti na lang medyo manipis yung evaporator natin. Kasi kung hindi, ang daming tubig na kakailanganin natin. Pero syempre mas maganda mag-testing dito. Maliwanag at kitang-kita mo kung anong itsura ng ating pyesa. At meron ding kinargang pressure. At 150 na lang. Pero okay lang yan mga bossing. Kahit 150 pwede na yan. Wala naman siyang singaw. At kanina mga bossing, pag ang evaporator pa ay bago, meron pong cover yan or may takip. Tapos may goma yan, tapos may pressure sa loob. So ang isang palatandaan ng wala ring leak, syempre dapat may pressure yan pagka binili nyo. Tapos kaya may pressure yan para wag magkaroon ng moist yung loob ng ating evaporator. Okay, so kanina naman kompleto naman ang hangin yan. Kaya negative talaga may singaw yan. Plus, patunayan natin ang leak test mga bossing. Wala naman. Okay? Okay. Mga bossing yung likuran natin, syempre, natapos na linisan. At ito na yung final nating leak test para sa kanya. So, kagaya sinasabi ko, very good naman. Dito na natin din nilagay para makita natin ang mas malinaw. Malinaw ba talaga mga bossing? Malinaw naman, no? Wala naman. So, very good naman. Okay, ayan na. Kakabit na lang yan. At ito na mga bossing, naikabit na natin yung ating mga piyesa, yung dalawang evaporator natin. At syempre, magpa-final tayo ng leak test natin mga bossing. Kanina kung gaano kabilis bumaba yung ating pressure na kinarga. Ngayon, nakapako na siya mga boss sa 250. Okay, mag-o-observe lang kami. Tapos pagka hindi na gumalaw, magre-reload na kami ng refrigerant mga bossing. Yung blower housing na lang mga bossing ang kinakabit dito sa harap. Pero yung likuran mga boss, goods na. Naikabit na pati yung ating siding. Okay na yan. Tapos yung ating dugtungan sa ilalim, naligtas na rin. Okay, sariwa pa tong kanya Montero mga bossing. Napakaganda pa. Napakalinis pa sa loob. Oh. Alata mo pagka mga sariwa pa talaga ang unit. Kahit yung mga siding niya mga bossing, napakaganda pa. Sana magkaroon tayo ng ganitong unit man lang, kahit na hindi na modelo no. Kasi yung unit natin talagang pang ano lang mga bossing oh. JSR. Yung ating highlight taste na. Okay lang naman. At ayan, punit-punit na nga yan mga bossing. Medyo may edad na kasi itong ating sasakyan. Panahon pa ni ano yan, kupong-kupong. Okay, ayun na lang mga bossing. Mag-load na lang tayo ng refrigerant dito. At eto na mga bossing, vacuum na tayo ng ating nilagay na nitrogen o yung mga natira nating hangin sa system para very good yung ating refrigerant, no? Na walang contaminate na nitrogen sa loob ng ating system. Medyo tagalan lang natin ng konti mga bossing. High side tsaka low side ang vacuum din natin mga boss. Okay mga bossing, load na tayo ng refrigerant. Pero may nakita tayo, hindi gumagana yung panya. Okay, akala lang natin gumagana, umiikot, pero nahihigop lang ng ating clutch pan yung ating blade, kaya gumagana. Ganito gagawin natin, papatrace natin yung kuryente para malaman natin kung may positive, negative, no? Kasi hindi dapat yan ganyang kabagal umikot mga bossing. Papatanggal natin yung grills natin. O buti na lang yung mga ganito mga bossing, mapapansin o napansin natin dahil isa yan sa magpapahina ng lamig sa tanghali, no? At tatawag natin sa ating kliyente dahil wala yung ating kliyente rito sa ating shop. Okay? Mga bossing, ito yung ikot ng pan natin, no? Okay? Nakakabit yung wire niyan. Pero kahit tanggalin natin yung wire, pero ipakibunod mo nga sa ito. Okay, walang koneksyon, pero ganun pa rin yung ikot ng pan. So hindi yan gumagana. Nadadala lang ng ating clutch pan. Tapos mga bossing, meron tayong test light dito, paripawak na. Okay, positive. Tingnan natin kung iilaw mga bossing. Yan. Okay, meron. Kabila. Negative. Yan. Okay, may power.
Kaso sira yung motor mga bossing. Papapalitan natin yan. At eksakto parating na pala siya para makita niya yung sitwasyon ng kanyang pan. Okay mga boss, ito na yung ating pan at papalitan na natin ang panibagong pan yan, no? So malaking tulong mga bossing yung pan na gumagana kasi dinesign siya para makatulong doon sa ating condenser. Kaya kung hihinto siya, magkakaroon siya ng high pressure, kawawa naman yung compressor, no? At mas mahal yung compressor mga bossing kaysa sa pan natin, no? Okay? Saka yung pumapatak sa ilalim. Dumi, diba? Mamaya makuha pa tayo nito kumatin, wala na kayong kasama. Okay mga boss, kaya gusto nating ibaba yung ating condenser para malinis natin na mas maganda. Kasi kung dito, tingnan mo yung bumabagsak mga boss, tingnan nyo yung bumabagsak na dumi. Napakadumi, pero dito pa lang yan sa trabahong ginagawa natin sa labas, no? Pero syempre mas mainam kung nakababa yung ating condenser. Pero okay naman to kahit paano para magkaroon tayo ng konting paglilinis dito sa ating condenser. Makatulong man lang, no? Pero ang effective niyan dapat nakababa mga bossing. Okay mga bossing, nakabit na natin yung bago nating pan. Tingnan natin kung hindi na parang namamasyal yung ating blade, no? Dahil may kuryente ng nakabang yan. So pag good, gagana ng malakas. Aircon! Ayun, no? Ayan mga boss, hindi nyo na makikita masyado yung blade na parang mabagal ang ikot. Huwag ka lang ano. Ayan mga bossing. Baka malamon naman. Okay, very good. Mga bossing, eto na yung final nating reading. So mas gumanda yung ating reading dahil unang-una gumagana na yung pan, tapos nalinis pa natin yung condenser. 20 yung ating low side, ang bilis mag-automatic mga bossing. So pag gaganon kasi nakakaramdam na mas magandang lamig yung ating evaporator, kaya mabilis siya mag-cut off. So maganda yun para hindi mag-init yung condenser, hindi rin ganun kalakas sa diesel natin, no? 25 low side, bumababa pa, tapos 150 yung ating high side mga bossing. Lamig natin sa loob, hindi siya makakapagpababa ng eksaktong ganong kababa. Kumbaga mababang mababa dahil nga nagka-cut off agad siya mga bossing. Pero dahil ang sinasabi ng thermometer natin mga bossing, meron siyang 10.9 mga bossing. Saan ba yung volume ng radyo? Yan. Okay, 10.9, 10.7, bulol pa. 10.6. Okay, nag-on. Pero kung hindi siya ganun kabilis mag-automatic mga bossing, makakakuha to ng mas mababang lamig, no? Basta nag-o-off siya mga 10.5, no? Tapos automatic siya ng ayan, gumana ulit. 10.5 siya mag-o-off, mag-o-on siya ng 11.1. Yan, kagaya niya nag-off. Okay, so ayun lang mga bossing, wala namang ganun ka-special yung ating ginawa dito sa ating Montero, no? Dahil leak lang naman yung ginawa at ang isang maganda, nakita natin na hindi gumagana yung pan kaya na-correct natin yung pan natin, no? Okay, ayun lang. Maraming salamat ulit mga bossing sa panonood sa ating syempre maliit na channel at supportahan nyo rin ulit kami at syempre mga bossing yung ating notification bell, pakikalimbang nyo yan para updated kayo sa ating mga video, no? So marami pa nating gagawing mga video at gusto nating mas kung ano pa yung makakatulong, no, sa ating mga kliyente na mga pwedeng makakuha ng konting idea, no? At lahat yan gagawin natin isa-isa dito sa ating bagong shop, no? Next year, yun ang magiging final natin na pinakang sagupaan natin dito sa ating shop sa Bulacan, no? Pagka kompleto na yung ating lahat ng requirements dito, mga bossing, no? Okay, ayun lang mga bossing ha. Maraming salamat at syempre, ingat lagi at God bless sa ating lahat. Thank you.